Ang tagumpay ng Ukraine laban sa Russia ay nakadepende sa kombinasyon ng taktika, katatagan, at mga bagay na di kontrolado tulad ng parusa, suporta ng kanluran, at posibleng pagbagsak ng Russia. Kung magpatuloy ang takbo ng mga pangyayari, maaaring makamit ng Ukraine ang dating imposible, ganap na pagbawi at paglaya ng kanilang teritoryo. Isang upuan sa negosasyon bilang kapantay, hindi biktima ng isa sa pinakamalakas na militar sa mundo. Pag-usapan natin paano ito posible. Una, kailangan mong maunawaan ang laki ng mga taktikang tagumpay na nakamit ng Ukraine sa buong panahon ng digmaan. Isang halimbawa nito ay naganap agad sa unang araw ng espesyal na operasyong militar, ang bahagyang pagkabigo ng Russia sa labanan sa paliparan ng Hostomel noong Pebrero 24, 2022 ay isa sa mga pangunahing dahilan ng kabiguan ng Russia na sakupin ang Ukraine. Ang taktika ni Putin para sa Hostomel, sa orihinal na 3 hanggang 4 na araw na schedule, ay parang mula sa klasikong aklat ng taktika. Isang maliit at mabilis na puwersa ng Russia. Sa kasong ito, 200-300 paratrooper na sakay ng 34 na helicopter ang lalapit sa paliparan ng Hostomel. Nang hindi napapansin, biglang sasakupin ito habang walang depensa at papayagan ang mga puwersa ng Russia na gamitin ang paliparan na parang kanila na. Pagkatapos, gagamitin ng Russia ang tinatawag na bagong air tunnel para magbagsak ng mas marami pang tropa direkta sa puso ng Ukraine. Dahil malapit lang ang Hostomel sa sentro ng Kyiv, maaaring matuliro at mapatalsik agad ang pamahalaan ng Ukraine sa loob ng ilang araw. Yun sana ang plano. Ang dahilan kung bakit parang textbook ang taktikang ito ay dahil ganun nga, lalo na pagdating sa mga lihim na taktika militar ng Russia. Ang parehong estratehiya ay ginamit hindi lang isang beses, kundi 3 magkakahiwalay na pagkakataon. 2 beses ito nangyari noong panahon ng Soviet. Una nang sa salakayin ng Unyong Soviet ang Czechoslovakia noong 1968 at pangalawa ang Afghanistan noong 1979. Unang beses, halos nasakop ng Unyong Soviet ang Prague sa isang araw sa paglapag ng mga sundalo mula sa kalapit na paliparan. Mas mahalaga, ginamit din ang taktikang ito sa pag-aneksa ng Crimea, kung saan nakuha ng Russia ang paliparan ng Sebastopol at ang rehayon ng Ukraine halos walang labanan. Kaya masasabi nating nang inulit ng Russia ang taktika sa parehong target pagkalipas ng 8 taon, mas handa na ang Ukraine. Imbes na bakanting paliparan, nagposisyon ang Ukraine ng maliit, ngunit mahalagang reserbang puwersa na may man-portable air defense systems at ZU. 23 anti-aircraft baril. Naiwan pa ito mula sa nakaraan ng Ukraine noong panahon ng Soviet. Minana ng Ukraine ang pinakamalaking radar defense network sa Europa na, matapos ang pakikipagtulungan sa NATO, ay naging mas protektado laban sa elektronikong atake ng Russia. Sa huli, inabisuhan ng United States ang Ukraine ukol sa posibleng pananakop. Pinuno nila ng mga lumang sasakyan at sirang eroplano ang landing strip, kaya halos hindi na magamit ng mga operational na sasakyang panghimpapawid. Alam ng Ukraine ang estratehiyang maaaring gamitin ni Putin sa posibleng pag-atake sa bansa, at ang malalim na kaalaman na iyon kung paano gumalaw ang Russia na pangunahing dulot ng pagiging bahagi ng iisang bansa sa loob ng mga dekada, pati na rin ang mismong Russia. Ang hindi masyadong umusad pagdating sa doktrinang militar at mga operasyon ay nagbigay daan sa Ukraine na halos mapigilan ang pananakop sa umpisa pa lang. Bagamat nagawa ng Russia na sakupin ang paliparan at dumating ang mga mekanisadong sundalo kinabukasan para palakasin ito, huli na iyon. Binomba ng umatras na puwersa ng Ukraine ang Hostomel airstrip at hindi dumating ang mga airborne reinforcement mula Russia. Dahil dito, napilitan ang Russia na gumamit ng ibang taktika tulad ng mas mahigpit na pagsalakay sa Ukraine gamit ang mekanisadong sundalo at kakaunting eroplano. Ang paglusob sa Kyiv ay tumagal lang ng 5 linggo dahil nabigo ang Russia masuplayan ang puwersa at mapaligiran ang lungsod. Nagawang presyorin ng Ukraine ang mga mananakop mula malayo. Magpapatuloy ang pattern ng Ukraine sa pagsamantala sa kahinaan ng paghahanda at taktika ng Russia noong 2022 at mga sumunod na panahon. Noong Setyembre ng taon na iyon, nagkaroon ng isa sa pinaka-epektibong pagsulong ang Ukraine sa kasaysayan. Muling nabawi ng Ukraine ang Kharkiv at mga karatig rehiyon sa ilang araw. Napaatras ang Russia sa Donbas. Itinuring na pambihira ang bilis ng pagsulong ng tropang Ukrainian. Umaabot ng 46 na milya bawat araw mula Setyembre 6-13, posibleng unang yugto pa lang ito ng plano ng Ukraine. Bagamat layunin ng yugtong ito na
lumikha ng presyon para maprotektahan ng Ukraine ang sarili, hindi pa rin ito sapat para manalo sa digmaan. Nagpasya tuloy ang Ukraine na sumalakay noong Agosto 2024 sa Kursk. Nagsimula ang pagbabago kung saan Russia na ang tagapagtanggol sa ilang bahagi ng frontline. Ang pananakop sa Kursk ay naging kapansin-pansin sa maraming dahilan. Ipinakita nitong hindi kayang buuin ng Russia ang nagkakaisang depensa laban sa Ukraine. Kaya walang ligtas na bahagi ng kanilang teritoryo sa mga kontra-atake ng Ukraine. Pangalawa, mas malaki at mabilis ang pananakop kaysa sa nagawa ng Russia sa unang 7 buwan ng 2024. Nakuha ng Ukraine ang 482 milya kwadrado sa Kursk, habang 400 milya kwadrado lang ang nakuha ng Russia mula Enero hanggang Hulyo ng taon. Siyempre, maglulunsad ang Russia ng mas masusing opensiba sa Donbas para mapunan ang pagkakaiba. Pero ang mismong katotohanan na nagawa ng Ukraine na ilihis ang ilan sa kanilang mga puwersa sa isang ganap na ibang harapan ay nagpapakita ng tapang ng kanilang estratehiya. Ikatlo, pinakita ng pagsalakay sa Kursk ang tibay ng estratehiyang militar ng Russia. Kahit maliit lang ang atake ng Ukraine, inabot pa rin ng mahigit 1 buwan bago muling makapag-ipon ng puwersa ang Russia at makapagsimula ng kontra-opensiba. Mas malala, ilang pamayanan sa Kursk ay pinag-aagawan pa rin matapos ang 6 na buwan na may labanan noong Mayo at Hunyo 2025 bago humina ang linya ng labanan dahil hindi na kayang suportahan ng Ukraine ang opensiba. Ayon sa intelihensiya militar ng Ukraine, kailangan ng Russia ng 50,000 sundalo sa Kursk pagdating ng Nobyembre 2024 kasabay ng rurok ng kontra-opensiba. Ito ang 50,000 sundalo na kinailangang ilihis ng Russia mula sa Donbas, na malamang ay nagpabagal sa kanilang mga planong opensiba ng ilang linggo, kung hindi man buwan, at nagdulot ng ganap na kaguluhan sa kanilang panloob na lohistika. Gagamitin ng Ukraine ang katulad na estratehiya sa Belgorod noong Marso 2025, pagpapatuloy ng pagsalakay sa Kursk. Ngunit mas pabormabon ang mga kondisyon para sa Ukraine. Ang Belgorod na nasa pagitan ng Kursk at Donbas ay napili dahil napilitang ilihis ang mga tropang Ruso mula sa dalawang harapan. Maaaring tamaan sila ng pambobomba gamit ang mga bagong donasyong F-16 at Mirage 2,000 mula kanluran. Ang pananakop sa Belgorod ay isang pag-usbong ng pagsalakay sa Kursk dahil ngayon ay maaaring gumamit ang Ukraine ng mas maraming linya ng supply at may mas malawak na saklaw. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang pananakop sa Kursk dahil dinadagdagan nito ang media attention sa kakayahan ng Ukraine. Dati, nag-aatubili ang kanluran na magbigay sa Ukraine ng advanced at long-range na sandata, lalo na ang paggamit nito sa loob ng Russia. Ito ay dahil sa matagal ng banta ng Russia tungkol sa posibleng nukleyar na tugon kung sakaling magtagumpay ang Ukraine na salakayin ang Russia, na may paniniwalang ang mga sandata mula sa kanluran ang magiging pangunahing dahilan kung bakit ito maaring mangyari. Nang salakayin ng Ukraine gamit ang sariling kakayahan, nawala ang banta ng pagganti kasabay ng kakayahan ng Russia na gipitin ang NATO para pigilan ang pagbibigay ng tulong. Sa loob ng ilang buwan, ang matagal ng mga utos ng donasyon ng mga advanced na eroplano, misil at mga depensa laban sa himpapawid ay ipinapadala na sa Ukraine at pinag-uusapan na ng United States ang pagpayag sa Ukraine na gamitin ang mga sandatang ito sa mas malalim na bahagi ng teritoryo ng Russia. Sa madaling sabi, nananalo ang Ukraine sa pananaw dahil napapakita nilang kapaki-pakinabang ang suporta ng kanluran. Pwedeng magpadala ng armas ang kanluran sa Ukraine nang hindi inilalagay sa panganib ang sarili nilang sundalo upang pahinain ang kakayahan ng Russia na agresibong lumawak at banta ang NATO. Pero lampas sa tradisyonal na mga pag-atake at pagsalakay, nakabuo ang Ukraine ng mas di-tuwirang paraan para talunin ang Russia. Sa pamamagitan ng pagtanggal sa kakayahan nitong industrial, ito ay mula sa pagbuo ng bagong gamit ng mga drone sa malayuang digmaan. Isang aspeto ng digmaan ito na hindi na ipakita noon, kahit may mga military drone na bago pa ang 2,000 at 20-S. Umaabot sa 30 milyon ang halaga ng MQ Sham Reaper para makuha at mapanatili habang ginagamit. Ang disenyo nila bilang reusable at multi-purpose na unit sa himpapawid na kayang mag-recon at umatake ay naging sobrang mahal para maging practical na investment, lalo na kung kalaban ang Rusya na may matibay na depensa sa himpapawid. Binago ng digmaan sa Ukraine ang pananaw sa mga drone sa digmaan. Hindi na lang ito basta pinaliit na eroplano na may remote control o artificial intelligence para sa paggabay. Parehong Ukraine at Rusya
ay nagsimula sa paggamit ng mga umiiral na komersyal na drone na karaniwang ginagamit sa libangan at agrikultura, at dinagdagan pa ng mga kakayahan ang mga ito. Dahil sa unang tagumpay ng first-person view drone sa labanan, nagkaroon ng pagkakataon ang Ukraine na mag-develop ng sarili nilang long-range drone tulad ng Bayraktar TB, 2 ng Turkey at Shahed, 136 ng Iran. Ang kombinasyon ng mga long-range at short-range na drone ay gagamitin ng Ukraine upang magkaroon ng mas malaking kontrol sa labanan. Mas mahalaga sa ating layunin kung paano magagamit ang long-range drone para tamaan ang mga target sa likod ng linya ng Russia at malayo sa hangganan ng Russia at Ukraine. Nagbunga ito ng ilang estratehikong tagumpay para sa Ukraine habang nagsimula ang mga unang pag-atake noong 2022. Hindi naging malaki ang kakayahan ng Ukraine sa long range hanggang sa huling bahagi ng 2023 na kasabay ng mas madalas na pagtutok ng militar ng Ukraine sa mga imbakan ng armas at bala sa iba't ibang bahagi ng Russia. Mula 2022 hanggang Hunyo 2025, nagsagawa ang Ukraine ng long-range na pag-atake sa 15 mahalagang target kabilang ang Toropets noong Setyembre 2024 kung saan 3,000 tonelada ng bala ang nasunog. Pati na rin ang isa sa pinakamalalaking drone attack noong kalagitnaan ng Enero 2025 na kinabibilangan ng pag-atake sa Ingels Air Base, kung saan nakahimpil ang 3 uri ng strategic bombers na kayang maglunsad ng long-range na mga armas, pati na rin ang mga kasamang bala. Kapansin-pansin na palawak ng palawak ang saklaw ng kanilang mga target sa mga pag-atake. Ang Toropets ay halos 300 milya mula Ukraine, habang ang Engels Air Base ay mga 500 milya ang layo. Dahan-dahan ngunit tuloy-tuloy. Sinusubukan ng Ukraine na pahinain ang kakayahan ng Russia na maghatid ng mga bala sa frontline at armasan ang kanilang kagamitan upang maging epektibo. Ito ay nauwi sa Operation Spiderweb, kung saan nagpuslit ang Ukraine ng mga short-range na drone na may kasamang mga receiver na kayang kumonekta sa mobile network papasok sa malalim na teritoryo ng Russia. Ang target ay 5 airbase na pinagtataguan ng nuclear bomber ng Russia. Isa sa mga iyon ay ang Balaya Air Base, na nakakagulat na 2,000 at 700 milya ang layo mula sa Ukraine. Ipinapakita nito kung gaano kalalim ang kayang pasukin ng Ukraine ang depensa ng Russia, gamit man ang tradisyonal na paraan o sa pamamagitan ng pangmatagalang lihim na operasyon. Hindi pa natapos ang mga pag-atake. Lumalawak pa ang pagtutok ng Ukraine sa kakayahan ng Russia sa langis at gas. Ayon sa Reuters, ang mga pag-atake sa oil at gas refinery ay nagdulot ng hanggang 17% pagkawala sa kakayahan ng Russia magproseso ng mga yaman na ito. Direktang kaugnay ito ng parehong porsyento ng pagbaba sa kita ng Russia mula sa langis at gas mula Marso 2000 at 24 hanggang Marso 2000 at 25. Mas komplikado talaga ang dahilan sa pagbagsak ng langis at gas ng Russia. Bagamat hindi nakakatulong ang pag-atake ng Ukraine sa mga refinery ng langis at gas, maraming issue ang sabay-sabay na nararanasan ng Russia na maaaring magdulot ng pagbagsak ng kanilang ekonomiya. Malaking bahagi ng kita ng gobyerno ay galing sa langis at gas. Ayon sa Oxford Institute for Energy Studies, ang kita sa langis at gas ay 20% hanggang 50% ng kabuuang budget ng gobyerno bawat taon. Tama lang sabihing umaasa ang Rusya sa industriya ng langis at gas para sa katatagan nito. Nagkakaproblema kapag naapektuhan ang kita ng Rusya sa langis at gas dahil sa ilang salik. Ang European Union ay isa sa pinakamalalaking importer ng gas mula sa Rusya para sa kanilang pangangailangan sa enerhiya noon pa man. Dahil sa paglipat at pagsasaayos, bumaba ang pag-angkat ng gas ng European Union mula Rusya mula 40% bago ang digmaan hanggang 11% na lang noong 2025. Ano ang mga susunod na hakbang para ihinto ang pag-angkat mula Rusya sa 2027? Malamang na mananatili ang mga ito kahit matapos ang digmaan, lalo na't nagiging malabo ang panahong iyon. At napag-usapan na natin ito sa naunang video. Nang mawala ang European Union bilang pangunahing importer, naghahanap ang Rusya ng bagong customer sa silangan. Ang India at lalo na ang China ay pangunahing importer ng langis at gas mula Rusya. Dahil pangunahing pinagkukunan ng kita ng Rusya, nakakuha ang China ng hanggang 50% diskwento kumpara sa presyo ng European Union. Sa langis, hindi rin maganda ang sitwasyon. Bumagsak ang presyo ng Ural crude oil mula $70 hanggang $50 kada bariles sa loob ng isang taon.
Nais din ng European Union panatilihin ang presyong iyon sa mga bagong parusa nitong Hulyo 2025, bababaan ang limit ng Russian crude mula $60 sa mas mababa sa $48. Ang mga parusa ay lalo pang humahadlang sa kakayahan ng Russia maghatid ng langis sa pamamagitan ng mga tanker. Dahil dito, napilitan ang Russia kumuha ng mas maraming barko para sa Shadow Fleet na gumagamit ng banyagang bandila para makaiwas sa pagkakatuklas. Bagamat epektibo ito para mapatuloy ng Russia ang pag-export ng langis, may sarili namang problema ang Shadow Fleet. Ngayon, mas limitado na ang kontrol ng Russia sa presyo ng langis sa merkado, at bawat parusa ay higit pang nagpapababa sa kapasidad at kita ng fleet. Isa pang issue ay ang mismong military-industrial complex ng Russia. Bago ang digmaan, isa ang Russia sa pinakamalalaking exporter ng armas sa buong mundo. Halos nawala na ang export ng Russia. Bumaba ng 72% mula 2021 hanggang 2024. Hindi na ito nakakagulat kapag mas sinuri mo. Karamihan ng dating ine-export ng Russia ay mga gamit na ngayon ay kailangan nila sa digmaan. Tangke, eroplano, bala, at panlaban sa himpapawid. Pangalawa, napigilan ang Russia na makapag-angkat ng mahahalagang teknolohiya at piyesa na kailangan para makagawa ng mas makabagong bersyon ng kanilang mga sandata at kagamitan. Hindi sa Russia ginagawa ang advanced na piyesa ng eroplano. Inaangkat ito mula ibang bansa. Kung wala na ang mga iyon, napipilitang magkansela ng kontrata ang Russia o gumamit ng lokal na piyesa na mababa ang kalidad at madaling masira. Pinakamalaking dahilan ng pagbagsak ng military exports ay hindi nakikita ng mga kliyente ang armas ng Russia na ginagamit sa totoong labanan bago ang digmaan. Habang patuloy na winawasak ng Ukraine ang mga kagamitan mula sa sinasabing pangalawang pinakamalaking militar sa mundo at isang pangunahing supplier, bakit pa bibilhin ng isang bansa tulad ng India ang mga sandatang iyon kung may mga alternatibong pinagmumulan tulad ng China? Umaasa ang Ukraine sa kanluran para sa parusa sa langis at gas at sa media coverage para ipakitang hindi epektibo ang sandata ng Russia. Mukhang gumagana ang estratehiya matapos ilaan ang 40% ng budget ng gobyerno sa militar sa 2025. Inanunsyo ng Kremlin na babawasan ng 7% ang gastos sa militar sa 2026. Iminungkahi rin ang pagtaas ng value-added tax sa ilang produkto para sa ekonomiya. Ang 40% na nabanggit ay hindi pa nangyari sa gastusin sa militar mula Soviet era. Ang Ukraine ay may pinakamataas na gastusin sa militar. Lampas 33% ng gross domestic product, karamihan ay mula sa donasyon. Napapahamak ang posisyon ng Rusya at paliit ng paliit ang opsyon nitong kumita habang tumatagal ang digmaan. Layunin ng mga parusa na unti-unting bawasan ang kita mula sa langis at gas. Lalo pang nagiging matapang ang silangang kapartner ng Rusya sa paghingi ng espesyal na trato o mas mababang bayarin dahil iniiwasan din nila ang mga parusa at ang kakayahan ng bansa na kumita ng pera sa pamamagitan ng buwis ay may natural na hangganan. Pinakamalaking talo sa lumalakas na ekonomiya ay ang mga pangunahing taga-suporta ni Putin tulad ng mga manggagawa sa gobyerno, guro, doktor, pulis, at pensyonado. Ang kanilang sahod at benepisyo ay nakaayon sa opisyal na antas ng implasyon na 9%, ngunit ang totoong implasyon para sa maraming pamilya ay lumalagpas sa 20%. Sila rin ang may kaugnayan sa mga lalaking namamatay sa digmaan ng Russia, na ayon sa ulat ay masama ang lagay. Noong Abril 2025, tinantiya ng Forbes na kung magpapatuloy ang bilis noon, aabutin ng 250 taon bago masakop ang Ukraine at kakailanganin ng 100 milyong nasawi. Hindi maaasahan ng Russia na makamit ang alinman dito. Demograpiko rin ang tinataya ng Ukraine. Kahit lahat ng Ruso ay sumang-ayon kay Putin na hindi naman totoo o hindi gaya ng ipinapakita ng propaganda ng Russia, pabawas ng pabawas ang bilang ng mga Ruso na maaring mag-ambag sa ekonomiya ng bansa. Bago ang pananakop, iniulat ng bansa na may 75% na unemployment noong 2021. Umabot sa 2.4% ang record na pinakamababang unemployment sa unang bahagi ng 2025. Bagaman maaaring ipahiwatig nito na maayos ang kalagayan ng ekonomiya ng Rusya at totoo ito sa unang 2 taon, nagpapahiwatig din ito ng malawakang kakulangan sa manggagawa. Iyan ay nagmumula sa 3 simpleng dahilan. Una, nakapagtala ang Rusya ng mahigit 1 milyong kaswalti sa loob ng 3 taon. 1 milyong tao ang namatay o lubhang nasugatan, kaya di na makakapaglingkod sa militar. Pangalawa,
Nakita ng Rusya ang malaking paglikas na umabot sa halos 1 milyong umalis ng bansa noong 2022 dahil sa digmaan. Pangatlo, bumaba ang fertility rate ng Rusya noong dekada 90 sa 1.16 na kapanganakan kada babae dahil ito sa kawalang tatag ng ekonomiya matapos bumagsak ang Unyong Soviet. Ang pagsasama-sama ng tatlong salik na ito ay nangangahulugan na kulang ang Rusya ng mahahalagang kabataang nasa hustong gulang na sanay papasok sa lakas paggawa at gagastos ng pera sa mga pautang para bumuo ng pamilya o magtayo ng mga trabaho. Ayon sa pagsusuri, 133 milyong manggagawang edad 16-35 ang nabawasan noong 2022. Kung palalawakin pa sa ibang edad, magkakaroon ng milyon-milyong kakulangan sa lakas paggawa na halos di na mababawi. Ang nawawalang henerasyon at pagkamatay ng mga kabataang adulto ay nagpapababa ng fertility rate na nagpapalala sa sitwasyon. Ito ang plano ng Ukraine para talunin ang Russia na siyang nagdadala sa atin sa kasukdulan. Basta maghihintay na lang ng huling malaking domino na babagsak at magdudulot ng tuluyang pagbagsak. Bumabagal ang ekonomiya ng Russia dahil sa mahinang demand at kulang na presensya sa geopolitika. Paunti na lang ang bansang gustong makipagkalakalan. At dumudugo ang bansa sa iba't ibang paraan. Maaaring inakala ni Putin na mananalo siya sa digmaan sa loob ng 3-4 araw. Pero imbes na umatras nang hindi iyon nangyari, lalo pa niyang pinagsikapan, ngunit wala namang malinaw na estratehiya at suporta mula sa ibang bansa. Ang dating pangunahing karibal ng kanluran ay halos naging vassal state na lang ng China. Nakatali sa kasunduang dikta ng China na maaring magpatupad ng sariling patakarang panlabas. At dahil sa bilis ng mga pangyayaring ito, malaki ang posibilidad na hindi na ito mababago sa lalong madaling panahon kung hindi pa man nangyayari. Kapag humina pa ang suporta sa ekonomiya, maaaring bumagsak ito at madamay ang buong pagsisikap sa digmaan at ang bansang nagsimula nito. Salamat sa panonood. Kung gusto mong malaman paano binago ng Ukraine ang drone warfare na tumulong sa kanila, panoorin ang video na ito. Maaari ka ring mag-subscribe sa The Military Show para sa araw-araw na mga video tungkol sa lahat ng bagay na may kinalaman sa militar at geopolitics, pati na rin ang mga pinakabagong balita tungkol sa mga labanan sa buong mundo.